kritikal ang lagay ng isang hinihinalang tulak ng droga matapos pagbabarilin sa San Carlos, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kritikal ang kondisyon ng isang lalaki na umano'y drogista matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang sospek sa Sitio Kaingat, Barangay 1, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Jolito Habok, 25 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Nasser Kanha, hepe ng San Carlos City Police Station, nakita na lamang na duguan na ang biktima ng mga residente sa lugar kung saan mayroong tama ito ng pamamaril sa kanyang katawan. Na-recover sa crime scene ang isang basyo at bala ng kalibre 45 na barel. Para sa MBC TV Network News, ito sa Rates 46 Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, natimbog ang 6 na umano'y matataas na leader ng NPA sa Ilocos at Cordillera Region sa inilunsad na raid ng pinagsanib na operatiba ng pulis at militar sa isang hinihinalang safe house sa barangay Baras-Baras, Tarlac City. Sa bisan ng multiple warrant of arrest, ang mga naarestong NPA leader ay nakilalang sina Jailer Anglao Sugaw alias Jam, Ana Marie Rilloraza Leong alias Majoy, Gabriel Kennedy Lauing, Bangibang alias Akbar, Teresa Paliknan Porag alias Sisa, Renato Hines alias CY at Mark and Menjola Torrentino alias Kompas na residente sa Baguio City. Nilusog ng mga operatiba ng PNP, CIDG Tarlac, Cordillera PNP, Tarlac City Police, Philippine Army at iba pang pulis units ang safe house bandang alas 3:30 na madaling araw kahapon at ginakip ang 6 na NPA leader at 5 pang personalidad na hindi pinangalanan. Nasamsam ng mga otoridad mula sa 11 ang isang caliber 45 pistol, 5.56 caliber rifle, magazine, bala, cellphone, flash drives, Wi-Fi devices, ID cards at 11,000 pesos cash. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 2 most wanted person municipal level sa San Jacinto, Pangasinan bumagsak sa kamay ng batas matapos itong maaresto kahapon sa Barangay Babasit, Manawag. Sa ulat ni San Jacinto Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., naaresto ng kanyang mga tauhan sa isinagawang Manhunt Charlie Operation. Ang pagkadakip sa suspek ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong institutory rape. Walang piyansang pinagkalobang hukuman. Sa ngayon ay nakapid sa San Jacinto Police Station ang akusado na nakatakdang ilipat ngayong araw sa Dagupan City BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 32, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbalik loob naman sa pamahalaan isang babae na 30 taong gulang na dating aktibong miyembro ng NPA ng Barangay Maduruto, Matugino, Samar. Ito ay si alias Jinky na aktibong miyembro ng NPA na ayon sa ulat ng PNP ay miyembro rin ng medical team ng Squad 2 SRC Emporium. Patapos lang magpahayag ng kanyang suporta sa mga programa ng gobyerno, kusa rin itong isinuko ang isang baril na 45 pistol na mayroong bala. Ayon sa PNP, nahikayat itong sumuko matapos nahikayatin mismo ng otoridad na bumaba at iwaksin ang pagkikibaka laban sa pamahalaan. Patuloy naman ang umaasang otoridad na mahihikayat na rin na bumaba ang iba pang NPA sa tulong mismo ng kanilang kaanak o kapamilya na sumuko sa pamamagitan ng kanilang mga panawagan sa mga social media. Nasa kustudiya muna ito ngayon ng Matugino MPS para sa tamang disposisyon. Makakatanggap naman ito ng programa mula sa pamahalaan at isa sa ilalim pa muna ito sa isang tactical interview. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Pantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpatuloy ang inilatag na balasahan ni Benz Dizon sa mga district engineer ng Department of Public Works and Highway bilang bahagi ito ng patuloy na reforma at pagsasaayos
sa Kagawaran. Sa Central Luzon, pinakahuling naapektuhan ang mga engineering district sa Bataan at Bulacan. Inilipat si George D.C. Santos mula sa Bulacan 2nd Engineering District patungo sa Bataan 1st Engineering District na saklaw ito ng Abukay, Samal, Orani at Hermosa. Samantalang si John Paulo Tan naman ang itinalagang bagong district engineer ng Bulacan 2nd Engineering District na sumasaklaw sa San Jose del Monte, May Kawayan, Santa Maria, Angat, North Sagaray, Marilao at Obando. Pinangunahan ni Arnold Ocampo ang turnover ceremony na dinaluhan ng iba pang opisyal ng DPWH. Para sa MBC TV na Torque News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.